Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating balita at talakayan, mga punto de vista ni Ka Eric. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagtangkilik at pag-like at pag-share at pag-promote ng ating mga videos, ng ating channel, na Ka Eric Celis YouTube channel at ng ating Facebook account na Ka Eric Jeff Celis Facebook account at of course ang ating bigwas ng Agila. Ganon din po sa patuloy ninyong pagbibigay ng suporta kahit sa maliliit na pamamaraan ay nag-aambag po kayo sa Bangon Sambayanan People's Movement. Ang atin pong GCash line na ginagamit dyan at ang ating ang ating support line ay ang numerong 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Erika, 0916-308-7710. Rohilda Celis po ang name, kay Langging po yan ang aking wife. Pero siya na rin po ang nagko-coordinate para sa Bangon Sambayanan People's Movement Support. Mga kababayan, bigyan po natin ng pagpapaliwanag itong kaganapan dyan sa House of Representatives. Tinawag nga po ito ni Senator Amy Marcos na mga walang kaluluwa. Ang mga opisyal ng gobyerno na ang inaatupag ay ang paghihiganti, panggigipit, panunukil, at ang kasakiman sa kapangyarihan. Sapagkat dumaranas po ang maraming bansa, lalo na ang Pilipinas, ng krisis sa enerhiya, sa langis, sa kabuhayan. Subalit wala kang naririnig o walang naririnig ang mga mamamayan na konkretong hakbang na tumulong ang Kongreso sa gobyerno natin para maibsan at mabawasan po ang panganib ng pagkalugmok ng tuluyan ng ating buong ekonomiya at ng buong lipunan. Ito nga nakita natin kahapon, mga kababayan, kung paano tinatawag ang isang uri ng gawaing abuso sa kapangyarihan, abuse of power and authority. Yan po ang ginagawa sa Committee on Justice, At itong mga personalidad dyan sa Committee on Justice, they have proven themselves na maaasahan ito ng mga attack dogs ni Marcos at Romualdez pagdating po sa demolition job and political persecution, panggigipit at paninira sa mga kalaban ng Marcos at Romualdez sa politika, lalo na po ang kampo ng mga Duterte. So itong mga personalidad kagaya po ni Luistro na namumuno ng Committee on Justice ay nag-aaktong hukom at huwes, parang judge. Hindi naman po trial ang kanilang ginagawa. Hearing, committee hearing kung anong available na mga dokumento at mga ebidensya na isinampa ng mga nagrereklamo kay Vice President Sara Duterte, Yun dapat ang titingnan nila kung may merito, may batayan, sapat ba ito para magbuo ng grounds for sufficiency ng complaint at ito ba ay tumutugma sa constitutional requirement na impeachable offense nga ang nangyari. Yun lang po ang gagawin nila, i-hearing lang nila. Papakinggan nila po ang magkabilang panig at sumagot naman po ang Vice President. Ang sabi niya, kung ano ang nakikita at isinumite na mga ebidensya doon ng mga nagrereklamong grupo, ng mga kaliwete at ng mga grupong associated sa Pink and Yellow Zombie Operations na grupo, yung evil society forces nila, i-evaluate nyo. Handa kaming sumagot dyan kung may tamang proseso na kapag na-determine ang sufficiency of offense. Pero yung hahanapan mo ng ebidensya, ang side ng Vice President, siya nga ang inaakusa. At kapag hindi siya mag-comply dyan, ay ipapasite mo sila ng contempt mga abogado niya, pati yung mga bangko, hindi po yan pwede, trial yan, sa trial lang yan. Only a court can do that. That even a Supreme Court, that even a Senate impeachment court, kung mangyayari man yan, will have to go through the Supreme Court para i-clear
ang mga kailangan mong gawin kung ito ay mayroon ng hangganan sa mga definitive law o mga batas na nakasaad. Pero itong committee hearing ay hindi po ito trial, hindi rin ito impeachment court. Kaya abusado ang ginagawa ng Kongreso. Maliban pa doon sa tumutugma ito sa pahayag at description ni Senator Amy Marcos na walang kaluluwa, no? Walang espiritong tama. walang katinuan itong ginagawa ng Kongreso, partikular na sa House of Representatives, mga bulldog and attack crocodiles. Kung si Congressman Toby Chanco pa, mga attack crocodiles yan, sila Benny Abante, no? Parang kagaya niyan. At ang kanyang mga kabalahibo like Luistro, si Tinio, ng komunistang teroristang grupo, si Joel Chihuahua. Joel Chihuahua. Ito yung mga nagtayo ng mga government infrastructure projects sa Maynila na nakalagay sa mga obstruction area, pati yung ventilation area ng mga paaralan doon sa public school, pinatayuan niya ng building niya. May mga pangalan pa na nagpupugay at nagbibigay puri sa kanya. Dati pinapademolish to ni Mayor Isko Moreno, no? Pero biglang tumigil man si Mayor Isko Moreno, na wala yung gana niya. Ano na Mayor Isko, itong Joel Chihuahua ng Maynila, no? Galit na galit siya, no? At sinasabi pa nila na hindi daw nirerespeto ni Vice President Sara Duterte ang Kongreso. Hindi naman talaga kayo karespeto. Dapat nga sa inyo i-abolish Dapat sa inyo ipasarado, sapagkat pugad kayo ng mga buaya, ng mga magnanakaw, ng mga abusado, at walang damdamin at walang puso para sa taong bayan. Makasarili kayo Mga ganid at gahaman kayo sa kapangyarihan at pera. Yun naman talaga, no? Hindi naman lahat, pero kalahatan. Or karamihan. Di ba, mga kababayan? Karamihan sa kanila. Walang budhi, walang matinong espiritu, at parang ang kaluluwa nila ay isinanla sa demonyo para unahin pa ang ganitong uri ng kabulastugan, katarantaduhan, at lantarang pagbibigay ng definition kung ano ang ibig sabihin ng abusado sa kapangyarihan. Abuse of power and authority. So itong si Luistro po ay nagpapalabas po sila sa Committee on Justice ngayon ng Subpoena Doses Tecum. Pag sinabi pong Subpoena Doses Tecum, according sa legal definition yan, ay nagmamando ka sa isang institusyon o isang grupo o isang organisasyon na ipalabas ang dokumento at isumiti. Related daw ito sa kanilang hearing. Pero ang required lang po dyan sa kanila ay kung ano lang ang isinumiting mga ebidensya ng complainant. Kung wala pala doon yun sa complainant's attachments, bakit mo hahanapin? Diba? Like SALN. Hindi nakapag-present ng SALN, ba't ka subpoena doses tecum? Documents ang ibig sabihin yan Pag nire-require ka na mag-testify, subpoena ad testificandum. Yun ang tawag naman. Kapag nagre-require naman para isumiti ang dokumento, subpoena doses tecum. Documents pong ibig sabihin yan. But nonetheless, yan ay mga bagay na nire-require sa trial. And fundamentally, makikita mo lang yan kung na-convene at nabuo ang Senate Impeachment Court, kasi doon ang trial. Ang layunin lang ng Committee on Justice ay makapagsagawa ng report, preliminary investigation, and report submitted to the plenary o kapulungan ng Kongreso, ng House of Representatives. Hindi para gumawa ng trial, kundi hearing, at kung ano lang ang available na mga isinumiti ng complainants, doon ka magbabase ng iyong equivalent ito sa summary hearing, kaya hindi required ang inaakusa na si Vice President Sara Duterte na pumunta doon, sapagkat wala naman pa pong nabubuo na desisyon na i-transmit na
ang articles of impeachment for Senate trial sapagkat hindi pa natatapos ang hearing at committee discussion and proceedings ng Committee on Justice, which they can do to proceed even without the presence of the Vice President. Kasi kung ano ang isinumiti ng complainants nitong evil society groups, doon nyo titingnan kung may sapat silang batayan, bakit nyo i-require ang mga bagay na wala doon at hindi naman sinakop ng kanilang pagsusumiti ng sinasabi nilang ebidensya sa kanilang akusasyon o aligasyon laban sa Vice President. No? That is a very fundamental issue. He who comes to court must be clean in hands. He who submits and applies for complaints on a certain individual, on a certain official, you must be ready to present evidence for that. At kapag wala kang ng ganyan, hindi na po tungkulin at otoridad ng komitiba na maghanap nito at gagawin niya ang fishing expedition kahit pa naabusuhin niya ang kanyang kapangyarihan at otoridad. Lagpas po sa otoridad ng Committee on Justice na ipasabina do Sistecom ang mga bank records ng Vice President, ang kanyang SALN, ang kanyang mga iba pang required documents na hindi na ikayang masumiti ng complainant kasi hindi niya pagkakamali yun, hindi pagkukulang ng Vice President yun. Pagkukulang yun ng mga complainants na alam natin, ang layunin nila, kahit wala silang ebidensya, ay bahagi po ito ng sistematiko at pinagplanuhan, premeditated po ito, na hakbang na hindi naman tungkol ito sa accountability or issue of corruption or issue of violations ng Vice President. Tungkol ito sa pagpapatanggal sa kanya bilang Vice Presidente at hindi na siya pwedeng tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno, lalo na sa pagkapangulo sa 2028 dahil takot na takot sila sa isang Sara Duterte na maging Pangulo ng Pilipinas. Yan ang issue dyan na hindi nila inaamin. They don't have any sufficient evidence, solid basis, at para mabuo ang sinasabi nilang impeachable offenses as defined in the category of the Constitution. Wala silang ganun. Kaya itong mga evil forces complainants nila, evil society groups, imbis na civil society, evil society groups, alam natin na ginamit din po ito bilang instrumento para makumpleto ang rekados o ang mga formula nila para kunwari ay mayroong impeachment process. Pero kay Marcos Jr. na napakalaki po ng mga pangangailangang ito ay mapa-impeach upang mapatanggal sa kanyang kapangyarihang inaabuso at nilalapastangan nila para gamitin sa pangungulimbat ng kabanang bayan, sinabotahe ito ng House of Representatives. Nag-file sila ng impeach me complaints, no? Sila din po ang gumawa noon para technically hindi na mapakapasok ang lehitimo at mas makatarungan na impeachment complaint laban kay Marcos Jr. Tineknikal nila kaya tsugi. Pero kay Sara Duterte, hindi nila kayang gawin na tsugiin kahit walang ebidensya at kulang sa material na batayan at paltos, palpak itong mga complainants nila. Pinipilit pa rin nito ng Committee on Justice, kagaya ni Joel Chihuahua, ni Luistro, nila Tinio, nila Ridon, no? Si Kukay, itong sinipa ni Pangulong Duterte na chairperson dati ng Presidential Commission for the Urban Poor. Dahil travel ng travel, akala niya turista siya, hindi piling artista itong Kulukoy. Yan, ito yung mga mukha ng abusado sa kapangyarihan. Kaya hindi ako magtataka, hindi tayo magugulat mga kababayan, na aabot na naman ito sa Korte Suprema. At sasabihin ng Korte Suprema na inaabuso ng Kongreso ang kanilang kapangyarihan sapagkat nilalabag nila ang tinatawag na equal protection of law. Ang Vice Presidente po ay protektado din ng batas, ang kanyang karapatan at ang kanyang mga katungkulan. Hindi mo pwedeng labagin yan. Kagaya po ng ang presidente ay protektado din ang kanyang karapatan at mga panunungkulan.
Kaya dumadaan sa tamang proseso. Dito kay Vice President Sara Duterte, hindi ito ina-apply. Binabaluktot, sino-shortcut at binubutas nila ang tamang proseso. Mantakin mo, hearing ka lang, ang required sa iyo kung ano lang nandyan sinumiti ng complainants o ng grupo ng complainant, yun lang dapat ang evaluate, yun lang dapat ang i-hearing at it is more of summary hearing. You don't need to require si Vice President na mag-attend. Kagaya ng ginawa nila kay Marcos Jr., wala pang 3 araw, tapos na, ibinasura na. Sapagkat ang purpose nila, technically, hindi makapasok ang real and legitimate complaints na may mga ebidensya. Tumakas at nagtago itong si Sheloy Garafil. Ito po ang House Secretary General. At doon inilalagak po ang first step of the complaint. So dahil wala siya, ang kanyang mga deputies, ang kanyang mga tauhan at opisyal sa opisina, ayaw tanggapin po yung lehitimo na pagsumiti ng complaints with evidence na mas seryoso doon sa grupo na nanggaling kina former Congressman Mike Defensor, former Governor Chavit Singson, Attorney Topacio. Wala, hindi po yun tinanggap. Inunahan nila ng impeach me tactics para technically 1 year hindi makapasok ang impeachment complaints na lehitimo at makatarungan at may mga batayan. Subalit kay Sara Duterte po, hindi. Talagang magkakaroon pa ng fishing expedition. Ibig sabihin po, ipupwersa nila ang ombudsman, ang bangko, ang NBI, ang DOJ, at iba pang mga institutions na kumuha ng ebidensya dahil ang complainants nila walang sapat na ebidensya. Hindi po yung kasalanan ni Vice President Sara Duterte. Kaya ang reply niya ay reply with ad cutelam. Ibig sabihin po, naghahanda sila at nag-iingat na hindi sila matrap sa isang palpak at peke na complaint. At kung magkakaroon man ng trial dahil ipipilit posible ito talaga nila Martin Romualdez at ni Marcos at the level of the House of Representatives, at least protektado po ang karapatan ng Vice President na questionin ang validity of the process and procedures na ginawa po ng House of Representatives, partikular na sa Committee on Justice. Kaya tama lang po ito, ang panawagan ni Senator Amy Marcos na abusado kayo, wala kayo sa wastong kaluluwa nyo, at wala kayong damdamin para sa mamamayang Pilipino, nakakahiya kayo. And a lot of other leaders na matitino sa ating lipunan ay pumupuna nito. Iwan ko bakit tahimik itong so-called moral protectors and moral guardians of the society, ang Simbahan Katolika, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP, ang Iglesia ni Cristo, ang religious organizations. Tahimik kayo na hindi nyo pinupuna ang kabulastugan, kaabusuhan sa kapangyarihan, at kawalang damdamin na ginagawa ng mga buaya at mga magnanakaw at mga abusadong politiko na nasa Kongreso dahil si Sara Duterte ang tinatarget nila. Ganun ba? Pag si Sara Duterte kahit abusado, kahit ito ay lumalabag sa batas, binabaluktot ang proseso at batas, tatahimik kayo, lalo na kayo sa Catholic Bishops Conference of the Philippines, yung mga moral guardians and moral protectors. Ba't kayo hindi kayo nagsasalita? Diba? Dahil kasabwat kayo eh. Doon sa hindi lamang para pagtakpan at pagtabun-tabunan ang malawakan at dambuhalang iskandalo ng pangungulimbat, pangungurakot at pandarambong ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. No to corruption, pero ayaw niyong i-identify sinong mastermind, sino ang nakinabang, sinong sindikato. Ganun ba? Pero pagdating kay Sara Duterte, okay lang na labagin ang batas. Okay lang na abusuhin ang otoridad at kapangyarihan. Okay lang na gamitin ang pagkakataon sa loob ng Kongreso na instead ng pinag-uusapan paano natin mapipigilan ang pagsirit ng mga presyo ng produktong petrolyo, ang nakaambang na pagtaas ng presyo ng langis, ng kuryente, ng tubig, ng serbisyo, ang pwedeng pagkakaroon ng mga paralysis sa public transportation, ang pagsirit ng presyo ng pagkain, ang pagkalugmok ng ating agrikultura, ang pagbagsak ng ekonomiya, kabuhayan at trabaho.
Hindi yan pinag-uusapan. Yan ang pinakamahalaga. Yan ang pinakaimportante at pinakadapat nakasentro ang lahat ng opisyal ng gobyerno. Pero hindi. Tahimik sila dyan sa tunay na issue ng mamamayang Pilipino sa paghihirap ng sambayanang Pilipino at ng buong lipunan. Subalit sa pagkakaroon ng mapanupil, mapangwasak at binaluktot na uri ng pagbubuo ng plano na tanggalan ng kapangyarihan ang inihalal ng 32 million mahigit na mga Pilipino, si Vice President Sara Duterte, yun ang inaatupag nila dahil takot na takot sila na next year hindi na nila ito magagawa sa 2027 sapagkat it will be a prelude to the electoral exercise for another national and general elections ng taong bayan nagaganapin sa 2028 at frontliner hanggang ngayon, si Sara Duterte. Doon sila natatakot. At yan ang dahilan kung bakit inaabuso ang kapangyarihan. Inaabuso ang poder, ang Kongreso, sinasalaula ang institusyon, at binabaluktot at iniikutan at binubutasan ang batas ng lantaran, ng walang kahihiyan. And yet tahimik po ang ibang mga sektor ng lipunan, lalo na po ang nagpapakilala na mga moral guardians and moral protectors of the people. Ayan, mga kababayan, pati yung mga abogado, tahimik din ang Integrated Bar of the Philippines. Hindi ako magtataka, ulitin ko na aabot na naman ito sa Korte Suprema upang i-review ang kalapastanganan, kaabusuhan, at kabuluktutan ni Marcos at Romualdez through their alter operators, yung kanilang mga mercenaryo na mga attack crocodiles sa Kongreso sa pangunguna nitong Committee of Justice, Committee of Justice, no? Or Justice Committee ng House of Representatives. Mga kababayan, abangan nyo po ang iba pang mga video upload ni Ka Eric para po sa malinaw at matinong talakayan, punto de vista para sa interes ng taong bayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik ng ating mga programa at mga videos. Again, mahalin natin palagi ang bansang Pilipinas at isapuso natin at isaisip na walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipinong tunay na nagmamalasakit sa ating bayan. And huwag nating kalimutan na i-promote at i-like ang mga videos and channel na nagkakaroon tayo ng advocacy like Ka Eric Celis YouTube channel. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat. Bye for now. Ito po muli si Ka Eric.